May ginto na agad ang Pilipinas sa pagsisimula pa lang ng 2025 SEA Games. Pero sa gitna ng kompetisyon, pinauwi ng Cambodia ang lahat ng atletang ito. Kasunod yan ng tensyon sa border ng Cambodia at Thailand. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Vicky, sawadee-kap. Mula po rito sa Bangkok, Thailand, sa mga oras po na ito ay nakakawalong medalya na ang Team Pilipinas dito sa 2025 Southeast Asian Games. 6 na bronze, 1 silver at 1 ginto. Napatakbo sa saya ang 23 anyos na si Justin Kobe Macario kasama ang kanyang coaches nang masungkit ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa 2025 SEA Games. Nagulat din po ako kanina na ako po yung unang gold ng Pilipinas po and sobrang saya po. Naging confident naman po ako sa pinakita kong routine and yun po, parang minanifest ko na akin na po yung ginto. Suwabe ang bawat galaw at sipa ni Macario sa freestyle pumsay ng Taekwondo, kaya nakakuha siya ng final score na 8.200. Pangatlong SEA Games na ito ni Macario. First time rin niyang sumali sa individual category dahil lagi siya sa team event ng Taekwondo. Hindi ako sanay, sobrang iba po kasi sa court may makikita kang mga kasama mo, ganun. Kanina mag-isa mo lang, ganun. Parang sige, hindi lang para sa akin to, para sa country, sa lahat ng mga sumuporta po sa amin. Yun po yung mindset ko. Ang ganda nung nung character niya, saka nung pagkakagawa niya, nung na-amaze ako habang gumagalaw siya. Parang ibang-iba siya dyan. Dahil gintong medalya, sigurado na ang incentive ni Macario na 300,000 pesos. Sigurado yan. Meron pandagdag yan. Okay. Meron pandagdag. Galing saan, sir? POC, hopefully, from Malacanang. Ang unang silver medal naman ng Pilipinas galing din sa Taekwondo, ang trio nila Reyes, Alcairo at Corton ng men's recognized pumsay. Unang bronze medal naman si John Derek Farr sa men's mountain bike downhill event. Sa oras na 2 minutes at 43 seconds, halos 6 na segundo lang ang lamang sa kanya ng Malaysia na naka-silver at Thailand na naka-gold. Nag-improve po kahit papano kasi nababa ko po yung time ko yesterday ng 2:48 tapos ngayon 2:43. So malaking achievement din po siya para sa akin and I would say na hard-earned medal po talaga yung nakuha ko. Taas noong pumarada kagabi ang mga atletang Pilipino sa pagbubukas ng 2025 SEA Games sa Bangkok. Iwinagayway ang bandera ng Pilipinas ni na rising tennis star Alex Ayala at Brian Bagunas ng Alas Pilipinas. Suot ng nasa 200 atleta at sports officials ang modernong barong na gawa sa abaka, pinya, water hyacinth, kawayan at saging na obra ng Filipino designer na si Avel Bacudio. Surreal. But nakatulong din na nandun si Kuya Brian. I think it was just good vibes to be with the whole delegation, and I'm so blessed, and it's an experience of a lifetime. Ang ganda-ganda ng parada, ang ganda-ganda ng suot. I'm sure mataas ang moral. So simula ng laban. Kasama sa pumarada kagabi ang mga atleta ng Cambodia. Ang kapansin-pansin lang dito sa parada, yung delegasyon po ng Cambodia, yung pinakakaunti. Ayan kung makikita po ninyo. Meron po kasing sigalot ngayon sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia. At yung Cambodia, pinull out nila yung kalahati ng kanilang mga atleta dito sa SEA Games na ginaganap sa Thailand. Pero kaninang umaga, lahat na ng atleta ng Cambodia ang pinull out nila. Sa sulat na ipinadala ng hepe ng National Olympic Committee ng Cambodia, sinabi niya sa Southeast Asian Games Federation na iuuwi na nila ang lahat ng kanilang atleta dahil sa seryosong pagkabahala at sa hiling na rin ng pamilya ng mga atleta. Sa panig naman ng Pilipinas, sabi ng Chairman ng Philippine Sports Commission, walang dapat ikabahala ang mga atleta nating kalahok sa SEA Games. I don't think we should be scared and I don't think we should think about it. Ang isipin natin kung paano makakakuha ng medalya, paano mag-enjoy dito sa Southeast Asian Games. Ilan sa highlights ng opening ceremony ang drone show. Yes, Vicky, batay sa latest tally ng SEA Games, pang-7 ngayon ang Pilipinas sa ranking. Yung munang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng POC Media. Nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.